pakainin mo dun para hindi na mag-solvent. Siyempre kapag ni-rehab mo yon at binigyan mo ng pagkain, hindi na yan magso-solvent. Kasi kaya naman nag-solvent yung mga bata dahil sa gutom, para hindi sila makaramdam ng gutom. So kung ikaw tatay ka talaga ng Pilipinas, kung mahal mo talaga ang mga Pilipino, yung mga bata na yun, meron pang malaking pag-asa yun. Baka someday maging presidente pa ng Pilipinas yun, baka someday maging vice president pa yun. Pero pinakatay niya kasi daw kalat daw yun, eh, kalat daw yun sa Davao City. O tingnan mo yan, oh, wala siyang pagmamahal sa mga Pilipino kahit bata. Kahit bata, hmm. Ito totoo itong sinasabi ko, testimony ito ni, Las Cañas. Kasama ito sa testimony ni Las Cañas. Oh, gano'n kahayop si Duterte. At kung hindi ba naman siya hayop, mga kaibigan, 'to, kung sa kanya kaya ginawa na yung isang ano daw, kriminal yata 'to 'no, dinala 'no, sinama nila sa helicopter, pagdating sa taas inihulog. Oh, ayon din yan sa testimony ni ano, ni Las Cañas. Kung ikaw kaya yung ihulog, tingnan mo yan. Dapat kasi mga kaibigan, ang tao, iisipin mo, eh, eto ba kapag ginawa ba ito sa akin magugustuhan ko ba? Dapat inisip ni Duterte yun, eh. Kayo mga DDS na nandito, magugustuhan niyo ba yun? Yung kayo ang ihulog, magmula sa helicopter ihulog kayo, magugustuhan niyo ba yun? Magugustuhan niyo rin ba na ipakain kayo sa crocodile? Kasi 'di ba sa Davao may crocodile farm at ang kuwento ni Matubato, dun daw, inuhulog daw nila dun yung kanilang mga ano, mga yung hindi pa natsu-tsugi, hindi pa nila natsu-tsugi gano'n, inihuhulog nila sa crocodile farm para doon na siya pagpiyestahan ng mga crocodile. Demonic 'di ba 'yan? Demonic act 'yan. Sinong gagawa niyan? Mga bangag, mga tunay na bangag. Grabe mga kaibigan ang ginawa ni Duterte sa bayan natin. Pinatay niya ang demokrasya. Ginawa niyang barbaro at kriminal yung ating mga kapulisan. Grabe ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa bansa natin. Kaya ngayon, pinagbabayaran na niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Sabi nga 'di ba, kung anong gawin mo, pagbayaran mo. Hindi puwedeng gumawa ka ng krimen pagkatapos makakaligtas ka lang, pagbabayaran mo 'yan at ito ngayon pinagbabayaran na niya. Kaya nga mga kaibigan 'no, yung sa mga nagsabi, "Eh, matanda na 'yan nakakaawa naman." Matanda na? Nakakaawa? Eh, hello, lagi siyang nakikita ng mga pamilya niya. Buhay siya, hindi siya patay. Nakikita siya ng mga pamilya niya, nakakausap niya, nayayakap niya anytime. Pero yung 30,000 na pinatsugi niya, nakakausap pa ba ng pamilya niya? Nayayakap pa ba ng pamilya niya yung 30,000 na pinatsugi niya? Sino ngayon ang kawawa? Kaya yung mga nagsasabi na kawawa si Digong, hindi kawawa si Digong. Ang nangyayari ngayon ay pinagdudusahan niya yung mga krimen na ginawa niya, the crime against humanity. Si Digong ay nagdudusa ngayon sa lahat ng krimen na kanyang ginawa. Kahit makulong si Digong, maibabalik pa niya ang 30,000 na namatay? May mga pamilya yun, may mga anak, asawa, kaibigan, kamag-anak. Mga buhay yan
na sinabi ng Diyos sa Biblia, huwag kang papatay, pero pinatay niya. Sino lang ang pwedeng bumawi ng buhay natin? Diyos. Diyos ba si Duterte o mga DDS? Diyos ba ang tatay niyong karton para pumatay siya ng tao? Diyos lang ang pwedeng pumitil or bumawi ng buhay ng isang tao. Walang sino man ang pwedeng bumawi ng buhay, kundi ang Diyos. Kaya kahit anong sabihin niyo na justification, just to justify the 30,000 extrajudicial killings, wala yan. Hindi ma-justify yan dahil malinaw ang nakalagay sa Biblia. Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Oh, yun. Diba? Huwag kang papatay. Yun ang sinasabi. Ang mga pumapatay ng tao, demonyo. Yan yung mga bangag under the influence of Satan. Ba? Kaya mga guys, no, itong activated na daw, no, 100,000 trolls activated to boost BP Sara Duterte. At para sirain ang gobyerno at ang Pangulo. In preparation ito sa 2028 presidency. At funded by China. Bakit ginagawa ng China yan? Guys, kailangan nila ng puppet president. Yung isang pangulong katulad ni Sara Duterte na hindi kinokondena yung kanilang pambubuli sa Coast Guard natin, sa Navy, sa mga mangingisda. Kailangan nila ng isang Sara Duterte na okay lang. Ibigay na yan. Ibigay na yan sa China. Wala siyang pakialam. Kahit na mayaman sa oil, mayaman sa natural gas, mayaman sa isda, mayaman sa corals, etc., etc. Wala siyang pakialam. Ibigay niya sa China. Pro-China Pro-China siya Kaya nakita natin paano mamuno ang isang Duterte at hindi iyan nakaganda. Hindi nakaganda sa Pilipinas. Hindi nag-progress ang Pilipinas sa pamumuno ng kanyang tatay. Lalo tayong nabaon. Pinagnakawan ang Pilipinas. Dumami ang korupsyon. Kaya hindi na tayo babalik sa ganyang klaseng pamumuno. Corrupt. Hindi na tayo babalik sa isang Duterte na corrupt. Ay ngayon nga yung kanyang korupsyon hindi nga niya sinasagot yung korupsyon niya O 'di ba? Kaya nga pinapa-impeach na naman siya kasi ang tagal na nato-tolerate yung kanyang korupsyon. Ay pagkakataon na sana para makapag-ano siya, account, 'di ba? Na panahon na sana nung 2025. Pero pinigilan, 'di ba? Nung kaalyado niya, si Chis Escudero. Pero ngayon mga kaibigan kapag yan ay nakarating sa Senado, anong sabi ni Soto? Forthwith. Maghihiring sila forthwith. 'Di ba? Wala po nangyayari sa atin. Even the US President Donald Trump, anong sabi ni Donald Trump? Hindi alam ng past administration kung ano ang ginagawa nila. 'Di ba yung sabi ni Donald Trump? Hindi daw alam ng past administration yung kanilang ginagawa. Walang direksyon. As in, totally no direction. Tingnan mo pagdating sa agriculture, walang direksyon.
puro ano, agriculture muna tayo, tackle muna natin agriculture. Sa panahon ni Duterte walang direksyon, rice cartel grabe, ra smuggling ng onion grabe, sugar, importation grabe, mga smuggling grabe. Kaya nga 'di ba 2022 pagpasok ni PBBM, naramdaman pa natin yung smuggling. Yung onion 'di ba pagpasok ni PBBM naramdaman natin ang mahal. Kasi ano yun, kumbaga continuation yun, Duterte administration. Pero ngayon, ako nga 'pag naglagay ako ng onion ngayon, isang isang luto ko, dalawang malalaking onion. Dati, sa panahon no na ni Duterte, yung isang onion, hahatiin ko pa yun. Isang onion, hahatiin ko pa yun, dalawang lutuan yun. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, 'pag nagluto ako isang lutuan, dalawa o tatlong onion na malalaki ang gamit ko. Kasi sagana sa onion, mura. Bawang, ito, grabe ang bawang sa panahon ni Duterte, ang mahal. Alam mo ba noon kapag naggigisa ako, 3 pirasong bawang, okey na yan panggisa para pang-amoy-amoy lang 'no? 3 pirasong ano, yung ano ng bawang, okey na yan. Tipid na tipid ako noon 'pag naggisa ako sa panahon ni Duterte. Ngayon, isang buo talaga, isang lutuan, isang buo, yun, isang buo talaga ang nilalagay ko. Tapos 2 o 3 pirasong sibuyas na malalaki. Gano'n ako ngayon 'pag nagluto. Generous na sa bawang, generous na sa sibuyas kasi mura. Pero sa panahon ni Duterte, 3 pirasong ano, cloves ng bawang okey na. Yung onion na isa, hatiin ko yun, hatiin ko. 1/2 lang, yung maliit, maliit na onion, hahatiin ko pa yan 1/2 lang para yung isang half panggisa ko pa yan mamaya, 'no. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, 2 o 3 na malalaking onion ang ginagamit ko, isang lutuan at isang buo na bawang. Generous na ngayon. Kasi mura, Kasi bakit nagmura? Si PBBM 'di ba ang ginawa ni PBBM tsaka Congressman Martin Romualdez, sila 'yan, anong ginawa? Gumawa ng batas, na parusahan na talagang, may ngipin na batas para sa mga smuggler, 'no, agricultural smuggler. Tapos anong ginawa? Sa pangunguna ni Martin Romualdez, ni-raid yung mga ano, yung mga stock, mga mga, bodega, ni-raid yung mga bodega ng mga bigas na nagho-hoard sila, mga bodega ng mga onion, ang dami dun, hino-hoard, ni-raid, 'di ba? Pagkatapos anong ginawa ni PBBM sa mga bigas, na napakadami, ipinamigay sa mga tao. 'Di ba? Ang ganda ng ginawa ng pangulo namin, hindi ginawa 'yan ni Duterte. Kasi sa panahon ni Duterte, may cut kasi siya dun, may cut siya, may gano'n siya, Sa panahon ni Duterte, namamayagpag ang mga smuggler, rice smuggler, onion smuggler, agricultural smuggler, namamayagpag, grabe. Sa panahon niya ni Duterte. Meaning to say sa panahon ni Duterte, walang nagawa si Duterte para sa agriculture, wala siyang nagawa para sa mga magsasaka, wala siyang nagawa para sa mga, ating mga maliliit na mga magsasaka. Anong nangyari sa panahon ni Duterte, yung mga magsasaka nag-iiyakan at halos hindi na nga sila nagtatanim. Ano nangyari sa atin? Import, import from Thailand, Thailand, Vietnam. Tapos si Manny Piñol, okay, import Thailand, may bukbok. Sa Philippine television ipinakita niya, puwede naman nga, puwedeng saingin yung ano, yung bigas may bukbok. Ang daming bukbok, ganito lang, beses. Tapos ang ginawa ni Manny Piñol para ipakita sa mga Pilipino na hindi nakakalason yung may bukbok, kumain siya sa Philippine television, na ipinakita niya sa mga tao na, nakakain naman yung ano, yung bigas kahit may bukbok, Tapos nag-ulam pa siya ng galunggong.
Oh, 'di ba? Pero ngayon sa panahon ni PBBM, hindi na tayo pinapakain ng bigas na may bukbok kasi kahit yung ₱20 na bigas ni PBBM ay masarap. Oh, 'di ba? Oh, ano kayo ngayon? Mga DDS, kaya pa ba? Oh, kaya pa ba mga DDS? Oh. Sa panahon din ni Duterte namamalimos yung mga sektor ng transportasyon, namamalimos yung ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, et cetera, namamalimos sa kalsada. Duterte, dahil walang ayuda. Hmm, 'di ba? Ah, ang daming ninakaw, pero walang ayuda. Nag-iwan ng 7.2 trilyon pero walang ayuda, 'di ba? Tingnan niyo, niloko tayo ni Duterte, nag-iwan ng 7.2 trilyon. Kay Duterte lang 'yun, So overall, isama natin yung utang ng iba-ibang mga pangulo from yung mga pangulo noon, isama natin lahat. Iniwanan niya kay PBBM 13 trilyon. Sa kanya doon yung 7.2 trilyon. Gano'n tayo binudol ni Duterte. Tapos yung build, anong lumabas sa COA? 119 projects ang pinangako, ang nakumpleto 12. Oh, tapos eto pa, lumalabas pa na yung mga proyekto na yan ay inumpisahan sa panahon ni Pinoy. Lumalabas pa na si Duterte, wala talaga siyang proyekto na naumpisahan at natapos. Kasi yung mga sinasabi niya na mga inaugurate daw niya na mga proyekto ay kay Pinoy pa pala. So si Duterte ng agaw, credit grab. Oh. O sige nga mga DDS, sinong DDS dito? Magbigay kayo ng build project na si Duterte mismo ang nag-umpisa at nagtapos. Sige nga, magbigay kayo. Tingnan natin. Bigyan ko kayo ng panahon, sige. Ilatag niyo diyan. Ano ang build project ni Duterte na tinapos niya, yung siya talaga ang nagpaumpisa at siya ang nagtapos. Sige, ilatag niyo, ano yun? Tingnan natin. Antayin ko kayo. Anong farm to market road? Specific. Bigay ka specific project. Ano yan? 'Pag sinabi mong farm to market road, general yan, may farm to market road din si Apolacay, meron din kay FBR, meron din kay ano, specific ibigay niyo. Ano? Kita niyo? Wala kayong masabi? Kasi nga wala naman talagang proyekto na talagang si Duterte talaga ang, nag-umpisa hanggang natapos, wala. Kahit yung Cordova Bridge na inaangkin ninyo, aba si Pinoy ang nag-umpisa pala niyan. Si Pinoy pala ang nag-umpisa niyan, sinearch ko 'yan. Si Pinoy ang nakipag-usap, kay Pinoy din na-approve ang budget, kay Pinoy na-approve yung plano, et cetera, et cetera. So pagdating ni Duterte ang kailangan niyang gawin ipagpatuloy. Oh. So meaning to say kahit yung mga inaangkin niyo, hindi talaga proyekto ni Duterte. Walang nagawa si Duterte, yung masasabi mo na talagang siyang nag-umpisa at siyang nagtapos, wala. Mabuti pa ngayon sa panahon ni PBBM, kasi may mga naumpisahan at natapos talaga sa panahon talaga ni PBBM, project mismo ni PBBM. Alam niyo ba, yung flagship project ngayon ni PBBM, yung 73 doon, 73 or 93, sa panahon ni Duterte 'yun. Pero yung 123 kay PBBM, sa kanya talaga at may mga natapos na.
'Di ba nag-inaugurate? Hmm. Pero si Duterte wala, wala. Oh, so wala kayong masabi 'no? Kasi totoo yung sinasabi ko. Wala kayong masabi. Hmm, oh, 'di ba? Hmm, oh, 'di ba? Oh, tama ka. Leticia Gonzalez, wala silang masabi, nothing can be said because nothing was done. It was not finished. PBBM finish everything, 'di ba? Eh, kita niyo nga 'di ba si Vince Dizon, nagra-round sa buong Pilipinas. Ano yung nakita niya? May mga flyover, katuwang binilwa. O anong directive ng pangulo natin? O hindi puwedeng ganyan lang 'yan, tapusin 'yan. Oh, 2017 pa ginawa. May mga bridges, o nakita ni Vince Dizon 'di ba? Oh, anong taon ginawa? 2017, 2018, anong sabi ng pangulo? Ay hindi puwedeng ganyan lang 'yan, sayang sayang ang budget. Na nakita, may ginawa mga poste, pagkatapos wala na. Hindi puwedeng ganyan, kailangan tapusin 'yan. So lahat ngayon 'no, ng mga proyekto, mga ghost project, mga proyekto ni Duterte na mga ghost at mga talagang inumpisahan lang pagkatapos wala na, tiniwangwang pagkatapos as in wala na, ninakaw na lang yung pera. So ang direktiba ng pangulo natin, hindi puwede 'yan, tapusin niyo 'yan at kailangan matapos 'yan. Oh, ganyan ka-corrupt si Duterte. Halos lahat ng mga proyekto niya, si PBBM ang nagtatapos. Kasi ang Duterte niyo kurakot, oh, naman siya kurakot, sabi niya, sa DPWH marami 'yan, ghost project. Madalas yan sasabihin completed, pero wala, ghost pala. Alam ni Duterte, pero wala siyang ginawa. Alam ni Duterte na involved ang maraming kongresista, may mga senador, 'di ba sinabi niya? Pero wala siyang ginawa. Ni wala siyang ni wala siyang pinakasuhan, ni wala siyang pinakulong kahit isa, kasi nakikisali siya sa nakawan. Kasi nga naman kung pakakasuhan niya, ipapakulong niya, aba sasabihin sa kanya, "Ay ikaw nga, eh, alam namin ikaw, eh, magnanakaw ka, eh." Ibabalik sa kanya 'yun, hindi po puwede 'yun, ibabalik sa kanya 'yun, kasi kasama siya sa pagnanakaw. Hindi mo nga naman puwedeng ilaglag at kakasuhan yung mga yon, ipapakulong yung mga yon, tapos ikaw nagnanakaw din, hindi po puwede yun. Talagang masasama ka dun. Eh, siyempre may money trail, may ebidensya. Eh, ngayon kay PBBM, oh, si PBBM ang nag-ano nun, talagang nagpasabog na, "Oh, ganito ang nangyari. Oh, paimbestiga tayo, full investigation. Follow the evidence, walang sisinuhin." Kasi yung pangulo namin ay malinis ang konsensya. Alam niya na hindi siya ma-implicate kahit na ipilit na idamay siya, pero ang ebidensya hindi nagtuturo sa kanya. 'Di ba? Oh, 'yun ang katotohanan. 'Di ba? Oh, kaya ito guys 'no, itong nangyayaring ito ay, napakaganda dahil sa ginawang ito ni PBBM ay talagang, lilinis 'no yung ating gobyerno. Kasi guys, tatlo 'yan, tatlo ang aim ng ating pangulo, nung pinasabog niya itong issue na 'to na eto ganito ang nangyari, maraming korapsyon 'no, kasi nakita na niya, eh. Kasi guys eto, 2022 pag-upo ni PBBM July. July, pag-upo ni PBBM. Okey pa, hindi niya budget 'yun, budget 'yun ni Duterte 'no. 2023 budget na niya 'yan. So,
maayos ang ano, reporting sa kanya ng DPWH. Eto may mga ano, completed na tayo, completed, 'yan. Pagdating ng 2024, maayos pa rin yung ano, yung ano sa kanya, reporting. Eto nakakumpleto tayo ng, 550,000 na flood control project. Ngayon, magso-SONA ang pangulo, kailangan niya mag-report. Oh, yun ang binigay sa kanyang datos ha, 550,000 flood control projects daw, natapos daw, completed. Yun ang binigay sa kanyang datos ni Secretary Bunuan. So nag-report ang pangulo, oh, natapos natin 550,000 projects. Ngayon, nagtaka ang pangulo kasi umulan. Oh, so guys, ano 'to, naniniwala ako God's intervention ito. Para ipakita din sa pangulo natin na hindi totoo yung nire-report sa'yo. So, 'di ba nag-ano ang pangulo, ah, may nararamdaman na ang pangulo nun na kakaiba. Pero okey pa rin kasi bagong upo pa siya nun, eh. Pero 2024, oh, 2024 guys, ah, ah, sabi ng pangulo siguro sa isip-isip niya, "Bakit gano'n? 5,500 ang natapos daw, pero bakit ganito yung baha?" So, jina-justify pa ng iba kasi ano, kasi daw, climate change, ganyan, 'no. Pero yung pangulo natin medyo nakakapag-isip na siya na, bakit ba? May something yata. Oh, tapos guys, unknowingly, nung 2025 ang pangulo natin kumikilos na pala mag-isa. Hindi nag hindi na siya nagpapasabi sa secretary, 'no? So, ang ibig ko sabihin, nagpupunta na pala sa iba-ibang lugar at tumitingin-tingin na pala siya. Ano ba ito, yung sinasabi ni Secretary Bonoan na mga completed, tinitingnan na pala ng pangulo. So, ngayon nadiskubre ng pangulo, marami palang may mga ghost project pala. Oh, diniskubre ng pangulo 'yan sa pamagitan ng pagpunta mismo sa mga lugar at nakita ng pangulo. "Oh, ito sabi completed daw nakalagay sa papel." Uy, parang wala pang ginawa. Oo. So, medyo tahimik lang yung pangulo 'no, pero may ginagawa pala siya na pag-imbestiga pero hindi niya sinasabi. Eh, sabi ng pangulo, "Aantayin ko ang SONA." July, July na ngayon. Inantay ng pangulo natin ang SONA. Bakit sa SONA? Kasi sa SONA nandun lahat, eh. Nandun lahat ang kongresista, nandun lahat ang mga senador, nandun naka-focus ang mata ng mga Pilipino sa SONA, sa State of the Nation Address. Inantay niya talaga ang SONA bago siya magsalita. Mga kaibigan, March pa lang, January, February, March, April, May, June ng 2025 alam na ng pangulo na may nangyayari. Kaya nga niya hinhold, hindi na-release sa may mga insertions si Amy Duterte galit na galit sa Malacanang. Bakit daw hino-hold yung budget? Kasi naramdaman na ng pangulo at medyo nakapag-ano na siya, imbestiga na. Naramdaman niya. Pero tumahimik lang siya kasi inantay niya ang State of the Nation Address. Ayan, July, State of the Nation Address, SONA. Dun na ngayon. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga anak niyo, ganyan, ganyan, ganyan. Mahiya naman kayo. Dun na ngayon pinasabog ng pangulo. Nag-antay talaga siya na sa SONA niya sabihin kasi dun yung ano, eh, dun talaga lahat, all eyes, all ears makikinig sa kanya, eh. Oh. Kaya mga kaibigan, hindi puwedeng sabihin na walang ginawa ang pangulo. Hindi puwedeng sabihin na ang pangulo ay, kasama sa mga kumikikbak. Kasi mismo siya
Nadismaya siya nang nalaman niya na ganito pala ang nangyari. 'Di ba? Tapos nalaman pa niya na inalis yung safeguard, inalis yung mga safety measures sa DPWH sa panahon ni Duterte. Ang sabi ng pangulo nung in-interview nga siya ni Morales 'no, yung sa GMA7, anong sabi ng pangulo? Ah. Nagulat daw siya. Kasi ang alam niya, kasi nung gobernador pa siya ng Ilocos Norte, ang alam niya, kapag may proyekto sa isang LGU, sa isang lugar, kapag natapos na, lalapit yung kontraktor. Lalapit ang kontraktor sa LGU, sa mayor or sa governor. "Oh, ito na po sir, ayan na po, completed na po 'yan, yung project namin. Oh, hihingi na ng bayad 'no, payment, full payment, hihingi na 'yan." Ang sasabihin ng gobernador, "Okey, punta tayo do'n, check natin." Ngayon 'pag nakita ng governor or ng mayor, "Ay ano ba 'to? Oh, bakit ganito yung project niyo? Ay hindi yan pasado sa'kin, ayusin niyo muna, hindi ko yan babayaran." Ah, so aayusin niya ng ano, ng kontraktor, hindi babayaran hangga't hindi ayos. Yan ang tinanggal ni Duterte. Tinanggal ni Duterte. Inalis niya yung part ng LGU at ng mga gobernador. Inalis ni Duterte, tinanggal niya. Wala ng papel ang mga gobernador, wala ng papel ang mga mayor. So, yung mga mayor, yung mga gobernador, hindi nila alam na in that certain place na kung saan sakop nila, hindi nila alam meron palang project diyan. Kasi tinanggal sa panahon ni Duterte. Tingnan mo yun, si Duterte talaga, the Duterte administration, sila talaga ang nagpalawak, nagpalaki ng korupsyon sa Pilipinas, sa DPWH dahil sa ginawa ng Duterte administration. Ano pa yung ginawa? Ah, bukod diyan, bukod sa mga safeguard na yan, yung mga magnanakaw, happy-happy sa panahon ni Duterte. Bakit? Ah, yung ombudsman na nilagay, in-install ni Duterte, si Martires, nag-announce, "Uy, hindi na puwedeng tingnan yung SALN. 'Pag merong nagpilit na tingnan ang SALN, 'tong mga government officials, puwedeng makulong, puwedeng kasuhan at makulong." Saan ka nakakita ng gano'n? Na ombudsman, tinuwis ngayon, ombudsman ka nga, tagapagbantay ka ng mga tiwaling tao sa gobyerno. Ikaw nga, ikaw ang magpupulis, ikaw ang tagabantay. Pero ang ginawa ni Martires ay hindi na puwedeng tignan ng SALN. Wala ng puwedeng tumingin ng SALN. Kung gusto kung papayag siya, yun pupuwede, pero hindi na puwedeng tingnan ng SALN ngayon. Saan ka nakakita ng gano'ng ombudsman? Oh, kaya yung mga yung mga magnanakaw sa gobyerno ng mga politiko, tuwang-tuwa. Ay, malaya tayo magnakaw ngayon kasi yung ombudsman natin maluwag. Oh, hindi na ipapakita yung SALN natin. Oo, malaya tayong magnakaw. Oh, 'di ba? Marami ngang nagsabi ng mga political analysts, in the time of Duterte, lahat ng mga safety measures, lahat ng mga safeguard 'no, para sa, pagprotekta ng pera ng bayan, tinanggal lahat 'yan ni Duterte. Bakit? Para malaya sila magnakaw. Gano'n lang 'yun, para malaya sila magnakaw, tanggalin lahat ng mga safety measures. Lahat ng mga magse-safeguard 'no, sa pera ng bayan, tanggalin 'yan. Yung pagpapakita ng SALN, bawal lang i-scrutinize, bawal lang makita ang SALN ng pulitiko.
Duterte administration. Yung mga proyekto, tinanggal na rin ang, may tawag sila dun, eh, yung ano, receiving 'no, yung pagre-receive 'no, ng mga LGU at ng mga gobernur. Tapos kapag nakita nila na, hindi maganda ang project, hindi babayaran, ayusin mo, wala na, tinanggal ng Duterte admin. Lahat ng para sa safety measure, para sa pagprotekta ng kaban ng bayan, tinanggal lahat ng Duterte administration. Kasi ginawa nilang mas madali ang pagnanakaw sa gobyerno dahil mga kawatan sila, mga magnanakaw. Nangyari, lumobo ang korupsyon, lumawak ang korupsyon dahil wala na, eh, wala ng mga safeguard, wala ng mga safety measure. Yan sa panahon ni Duterte. Kaya nga mga kaibigan, tanga na lang talaga ang sambayanang Pilipino, tanga na lang talaga kung ng isang Duterte. Kasi ang isang Duterte, walang idinulot na maganda para sa ating bayan. Pinagnakawan tayo, pinagtiyutsugi ang mga mamamayang Pilipino, ibinenta tayo sa China. Hindi nga ibinenta, eh, ibinigay lang, eh, basta-basta, eh. Ibinigay lang tayo sa China. At yung mga Chinese national, nagkaroon ng birth certificate, nagkaroon ng mga Philippine passport, diyan ginawa sa Davao City. Nagkaroon nga tayo ng first Chinese mayor, Alice Goo. O, sinong tumulong sa kanya? Si Duterte. Si Duterte ang tumulong sa kanya para maging mayor. Si Duterte lahat yan. Nag-install ng Chinese na mayor. At si Duterte din ang nag-install. Biruin mo, Admiral, Philippine Coast Guard. Mga kaibigan, kaya nga, Philippine Coast Guard, dapat Pilipino. Ano yung nadiskubre? Admiral, mga kaibigan, pure Chinese, nasa Coast Guard natin. Kaya naman pala, sabi ni Commodore J. Tariela, kaya naman pala kapag meron silang mga binabalak 'no na mga, pag sila sa BRP Sierra Madre, maghahatid ng mga ayuda para sa mga nagbabantay dun ng mga sundalo. Kaya naman pala nagugulat na lang sila, bakit alam na alam ng China? Bigla na lang susulpot yung barko ng China, bakit alam na alam nila, parang may nagchuchuchu. Yun naman pala, panahon ni Duterte, naglagay ng mga pure Chinese, admiral pa ha, may ranggo, admiral. Naglagay pa, hindi lang iisa ha, madami. Naglagay ng mga, may tawag sila dun eh, no? Sa Philippine Coast Guard natin, naglagay mga Chinese, pure Chinese. So nung nadiskubre ito, wala na, tapos na ang Duterte administration. So anong ginawa sa mga yan? Pinagtatanggal. Biruin mo guys, yan ang ginawa ni Duterte sa bansa natin. Binaboy niya at pinamigay niya sa China. Yan ang real talk. Binaboy niya at pinamigay niya sa China. Katotohanan ang sinasabi ko dito. Hindi fake news, hindi kasinungalingan, kundi katotohanan. Binaboy ni Duterte ang bansa natin. 'Di ba? Kaya masasabi ko, tanga na lang ang Pilipino kung mananalo ang isang Duterte. Tanga na lang talaga. Pero nagpapasalamat ako kasi nakikita ko naman, eh, marami ng gising. Gising na ang mga Pilipino at marami akong nakikita, dati Duterte, ngayon wala na. Ayaw na nila sa Duterte. Gising na at mulat na ang mga mata ng mga Pilipino. Kaya nga nag-e-effort ngayon ang China. 100,000 trolls activated to boost Sara Duterte and to dismantle the government and the president. Para ito, no, in preparation in 2028. Para sila ay makapag-install ng isang puppet president. Para ito ma-advance ang kanilang naratibo at ang kanilang gusto
na angkinin na tuluyan ang West Philippine Sea. So yun yung mga kaibigan, yan ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. Kaya kung ikaw nagmamahal ka sa bansa natin, lahat ng mga tao na nagmamahal sa bansang Pilipinas, hindi ka boboto ng isang Duterte. Yan ang katotohanan. Kung mahal mo ang Pilipinas, never mong iboboto ang isang Duterte. Ay maraming salamat kay Dota Neme. Yan, that anime. Salamat sa pakape, no? So yan mga kaibigan ha. Kung talagang nagmamahal ka sa Pilipinas, hindi mo iboboto si Sara Duterte. Sa totoo lang. Kung mahal mo ang Pilipinas, hindi ka boboto ng isang Sara Duterte. Diba? Tignan mo nga, sabi ni sino ba to? Yung ano to? Okay. Alam niyo ba? Okay, itakal natin to ha. Sandali. Dahil sandali pakita ko sa inyo ang video ha. Pakita natin yung video. Okay, pakita natin Okay. Ito. Katwiran niya, wala raw ebidensya. Umaksyon 8 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau. 8 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Katwiran niya, wala raw ebidensya. Umaksyon si Ben Santos. Nakahanap ng kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa isyu ng pagpasok sa bansa ng umano'y 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa warehouse sa Cavite. Yung sabi nila na they found the metal but they opened it, there was none. It was pure speculation. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. One eternity later. Nitong Martes, 4.3 billion pesos ng shabu shipment ang nasabat ng PIDEA. Nakalagay sa 2 magnetic lifter. At tama ang hinala noon ng PIDEA na may iba pang nailabas na shabu shipment mula sa Manila International Container Terminal. Tanggap na ang mga taga-Bureau of Customs ay magpapalusot ng droga. Ipinakita ng dating hepe ng Bureau of Customs X-ray Inspection Project o XIP sa ABS-CBN. So ito yung mga kaibigan, yan ako sa inyo. Ito yun. X-ray images nang dumaan sa BOC ang 4 na magnetic lifter noong July 14. Ang sabi ng PIDEA, may magnetic lifter na no? Ang sabi ni Duterte, wala daw. Doon ka magtataka ka na Kasi di ba kung Pilipinas, sinasabi mo na I hate drugs. Dapat di ba ang iyong reaction, naku, ano yan? Imbestigahan. Ganon dapat ang reaction mo. Pero ang reaction ni Duterte, pinagtanggol niya. Dapat di ba papaimbestigahan mo? Nasaan ang punta yan? Imbestigahan yan. Pero ang sabi ni Duterte, yan, walang lumabas, walang naipuslit na magnetic lifter. Ngayon, anong nangyari? Ibinalita, di ba? Sa GMA, na may mga nakitang magnetic lifter, pareho doon sa sinasabi, exactly
At anong sabi? May mga, doon sa warehouse sa GMA Cavite, may mga dumating na mga Chinese nationals, 7, 'no, 7 na Chinese nationals at may dala-dalang mga duffel bags. At pagkatapos, nung sila ay lumabas, bitbit na nila yung mga shabu. Pagkatapos 'di ba, o 'di pinuntahan ng, PIDEA at inupuan ng mga K9. Ibig sabihin, nasinghot ng mga K9 na totoo na may mga shabu. At anong sabi mga kaibigan? Anong sabi ni Mark Taguba? Oh, sino daw yung nag-protect nun para makapasok? Pulong Duterte, Manscarpio. Pero anong nangyari diyan? Sino ang nakulong? Si Mark Taguba, yung broker. Pero yung mga nagprotekta na sina Pulong at sina Manscarpio ay nakalaya. Tingnan niyo 'yan mga kaibigan. Oh, anong sabi naman ng, dating DDS, DDS vlogger dati, si Peoples Conanan. Hindi lang naman daw isang beses na may nakalusot na magnetic lifter, eh. Maraming beses daw na nangyayari 'yan at talagang literally ibinebenta nila. Meaning to say, talagang gawain na nila 'yan ang magbenta ng mga S, benta ng mga S. Oh, 'di ba? Kaya yung mga DDS, huwag niyong ipahid sa post kasi kayo 'yan. Remember, yung isang DDS vlogger na babae na nasa Japan, ang galing makatawag ng bangag. Ngayon binulgar siya ngayon ni Peoples Conanan. Ayun lang kapatid niyang lalaki na gano'n at pag-gala-gala doon sa lugar nila sa probinsya, ay kaya pala gano'n 'yun dahil sa paggano'n. At meron pa yung kapatid pa niya na babae na pag-gala-gala din sa kalsada na hindi na nila pinapansin ng mga kamag-anak 'no, pinapabayaan na lang na pag-gala-gala, ay nagano'n din dahil na-overdose din ng gano'n. So kita mo 'yan yung mga DDS na mga vlogger na 'yan, na malakas magsabi na bangag si PBBM, yung mga pamilya pala nila ay mga bangag. Yung Tio Moreno na, um, vlogger din, influencer ni Sara Duterte, na napakagaling din magsabi na bangag ang pangulo. Pero anong nangyari? Na-raid pala ang bahay nun 'no, na-raid ang bahay nun kasi yung kapatid pala nun ay di umano ay pusher. Tingnan mo 'yan. Kaya bago kayo magsabi ng bangag-bangag o look who's talking, tingnan niyo muna sarili niyo kasi sa inyo lahat, eh. Pinapahid niyo sa pangulo, pinapahid niyo sa mga vloggers ni Pangulong, Marcos, pero kayo pala 'yan. Kayo pala ang mga bangag, 'di ba? Hmm, 'yun ang katotohanan. So kahit magkalkalan tayo dito ng mga nakaraan natin, kitang-kita yung pagiging bangag niyo. Meron bang isa, yung isa pa yung inimbitahan sa ano, sa Tricom, oh, gumaganon pala yun dati. Baka nga pati ngayon gumaganon pa, eh, baka hindi lang dati, eh. Babae yun naimbitahan sa Tricom. Tapos may ka-jamming din pala yun na isang DDS vlogger din, influencer, gumaganon. Tapos yung hindi naliligo, oh, oh, yung hindi naliligo naman sabi niya, normal na lang daw yung pagme-Mary Jane naman, Mary Jane ha, dun daw sa UP Baguio ba yata yun? Kasi parang sabi niya naggaganon daw sila. Kita mo yung mga nagsasabi na bangag si pangulo, sila naman yung mga gumaganon talaga. 'Di ba? Hmm. Oh. Sa pangulo, sabi nga nung isang nurse 'no, na nasa Dubai yata yun, sa Dubai. Sabi nung nurse, sabi kayo ng sabi na bangag si PBBM, bangag daw ang pangulo. Pero 'pag tiningnan naman daw niya yung mga Duterte, lahat daw ng sintomas nasa mga Duterte. Paano daw nangyari?
na si PBBM ang bangag tapos yung sintomas nasa mga Duterte. Oo nga naman, may point 'di ba? Paano mo nga naman sasabihin na bangag ang pangulo pagkatapos nasa mga Duterte pala yung mga sintomas? Ay abaw, ano na 'yan? Oh, ay naku talaga naman 'no? Okey. So, mga guys 'no, marami pa tayong topic, eh, 'no? 'Yan, okey. Dami pa tayong topic guys, 'no? So ito pa, sandali, marami pa tayong topic. Yan. So ito pa, pag-usapan naman natin 'to 'no. Etong, dalawang inaakusahan 'no, yung isa maraming ebidensya 'no, yung isa naman propaganda lang ang inilalabas laban sa kanya 'no. So pagdating sa batas, hindi pantay ang akusasyon kapag hindi pantay ang ebidensya. Yan, tandaan niyo, ang pananagutan ay hindi produkto 'no, sa ingay sa media, kundi testimony, dokumento at daloy ng pera. Dapat 'pag sinabing, "O ikaw, eto kasama 'to sa ghost flood control, anomalies." Dapat merong ebidensya, dapat may money trail, dapat merong corroborated na, testimonies, dapat merong sworn affidavit. Hindi puwede yung mga sabi-sabi lang 'no? So titingnan natin yung pagkakaiba itong kay Chis Escudero at kay, dating Speaker Martin Romualdez 'no. Eto mga kaibigan, yung kay Chis Escudero, ang kaso kay Chis Escudero merong pinag-uugatan flood control kickbacks, may sistema, may halaga at may komisyon. Etong aligasyon kay Senator Chis Escudero ay siya ay sangkot 'no, sa isang sistematikong, kickback scheme kaugnay ng flood control projects. So tingnan natin yung mga mahalagang detalye. May tinutukoy na listahan ng proyekto. Tingnan niyo na nagkakahalaga ng 1.4 billion at may 20% komisyon na kaakibat. Ito ay structured allegation na may numerong tinutukoy at inilalarawan, no? So may testimonying direktang tumuturo, testimony sa Senado, sa Blue Ribbon, no, si Roberto Bernardo, dating WH Undersecretary. So sa ilalim ng panunumpa, sinabi niyang merong 20% commitment para sa mga proyekto. Merong aktual na deliveries. Yung 160 million at 120 million, eto yung pera na ibinigay daw kay Menard Mu na tinutukoy niyang bagman di umano ni Escudero. So tingnan natin eto mga kaibigan nabe-verify naman 'to, itong mga testimony. So 'pag may money trail 'no, may money trail at meron pang campaign donation. So tingnan natin guys 'no, etong issue 'no, issue ng 30 million campaign donation dito kay Escudero. Ang donor si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Corporation. So eto mga kaibigan, ang Centerways, nakakuha siya ng bilyong-bilyong flood control projects at marami niyan sa Sorsogon, ang dating nasasakupan ni Escudero. No? Yan mga kaibigan, no? Marami ay sa Sorsogon, no? Ang dating nasasakupan ni Escudero nung siya pa ay congressman no ng Sorsogon. Tapos ito pa guys, 142 billion insertions. Hindi ito maliit na bagay, no? Tingnan natin. Hindi maaaring pag-usapan yung kaso ni Chis Escudero na hindi binabanggit ang 142 billion. Talagang nakadugtong yan yung 142 billion na flood control insertions. Dito natin nakita kung paano ginamit ni Chis ang influence ng BICAM upang kontrolin ang pondo ng bayan at hindi para sa mamamayan kundi para sa sariling pakinabang niya
at ang kanyang mga kaalyado. Bakit ba ginawa yan ni Cheese nung panahon na yon? Kasi nga mga kaibigan, nagsisik siya ng Senate presidency. During that time, mga kaibigan, kailangan niya 'no, sa tingin niya kailangan niya ng parang pangsuhol 'no. So, bigyan ko 'tong mga 'to ng mga insertions na 'yan, mga proyekto 'no, na puwede nilang kupitin 'no, mga kaibigan 'no. 'Yan po ang lumalabas. So, imbes na sagutin ang ebidensya, sa halip na harapin ang mga aligasyon, sinisi ni Chis Escudero si Martin Romualdez. At sinabi niya, the name that cannot be mentioned, si Martin Romualdez daw, sinisi niya. Pero kung titingnan natin pagdating kay Martin Romualdez, anong sabi ng ICI? No adverse findings. Walang makitang guilt. Anong sabi ng Blue Ribbon Committee? Hindi nila marekomendahan ng na kasuhan kasi wala pang makitang ebidensya. Kailangan pa ng further fact finding para makitaan ng ebidensya, as in wala. So mga kaibigan, pagdating po sa batas 'no, itong, mga matatalas na pananalita ni Cheese ay hindi po 'yan nagiging depensa at hindi nito nabubura yung mga testimony ng mga COA findings na mga kaibigan 'no, hindi nito binabasura yung COA findings, hindi nito pinapatigil yung pagdaloy ng pera or money trail. Ang kaso naman kay, Congressman Martin Romualdez, wala namang maikabit na ebidensya. Kung kay kung kay Escudero maraming mga ebidensya na lumalabas, pagdating naman kay dating Speaker Martin Romualdez, wala namang lumalabas na ebidensya. Merong testigo, si Gutesa, pero wala. Nagsabi lang ng pangalan tapos wala na, hindi na kumbaga hindi seryoso. Gusto lang ilaglag yung pangalan, gusto lang gumawa ng ingay, ng controversy, ta's wala na. Si Saldico gano'n din, hindi under oath. Wala. Sabi nga, merong nag-ano nun, merong AI expert nagsabi, tiningnan niya at kanyang ano ba tawag dito, binusisi at nakita niya AI. So meaning to say, yung mga naglalaglag kay dating Speaker Martin Romualdez ay hindi sworn testimony, hindi naman mga credible. Wala namang, DPWH secretary na naglalaglag kay dating Speaker Martin Romualdez, as in wala. Ang nagsasabi lang naman na sangkot siya itong si Gutesa lang na hindi naman credible at saka si Saldico na hindi rin credible. So meaning to say, wala pong makitaan 'no, pagdating kay dating Speaker Martin Romualdez. At ito 'no, sabi nga ni Panfilo Lacson, no validation, no corroboration, hindi siya isasama sa listahan para sa preliminary investigation. So hindi isasama si Romualdez 'no, kasi walang dokumento, walang paper trail, walang COA report, walang money trail, walang contractor na direktang nag-uugnay. So yung lahat lang na lumalabas sa media laban kay Romualdez ay hindi nakikitaan ng ebidensya. In short, hindi sapat sa kahit anong korte o batas, 'no? So ayan yun mga kaibigan 'no, itong independent, commission sa infrastructure, ang sabi walang nakitang ebidensya laban kay Romualdez. Ito yung dahilan kung bakit ang Blue Ribbon Committee ay nakatuon sa case build up laban sa may ebidensya, hindi sa may ingay lamang 'no. So sa kilos na may malinis na konsensya, yan itinanggi ang paratang, tinawag itong false, malicious at name dropping, kusang nag-resign bilang Speaker of the House upang hindi maimpluwensyahan ang ebidensya or ang mga investigasyon, hindi ginamit ang kapangyarihan bilang panangga, yan ang malinaw na kaibahan niya kay Chis Escudero 'no. So yan mga kaibigan, samantalang itong si Chis Escudero, kung ihahambing natin, kay Chis may testigo, kay Chis may COA findings, kay Chis Escudero may money trail, may pending cases, at umiiwas sa ebidensya, nagturo ng ibang personalidad. Samantalang kay Romualdez, walang testigo, walang audit finding, walang dokumento, walang rekomendasyon ng kaso, at kusang nagbigay daan sa investigasyon. So yun po ang pagkakaiba. So kung titingnan natin mga kaibigan kung talagang may ebidensya, dapat magkaso. Kung may testimony, pakinggan. Kung may pera ng bayan, panagutan ang pagnanakaw.
Hindi pwedeng tawaging propaganda ang 142 bilyong insertions at lahat ng ebidensya. Kapag bilyon na ang usapan, hindi na pwedeng umiwas sa pananagutan. Yan po mga kaibigan, no? So, kung ating titingnan mga kaibigan, no? Malinaw kay dating Speaker Martin Romualdez, no evidence, no corroboration. So, bakit mag-case build up? No? Why the case build up recommended further clears Ferdinand Martin Romualdez. So the partial report of the Senate Blue Ribbon Committee on the alleged flood control irregularities ultimately reinforces what earlier independent reviews had already indicated. There is no established evidence linking former Speaker Martin Romualdez to any wrongdoings. Wala pong nakitang wrongdoings kay Martin Romualdez. Wala. Despite months of hearings, document submissions, and public scrutiny, the committee did not recommend the filing of criminal or administrative charges against Romualdez. Instead, it merely suggested a case build-up before the office of the Ombudsman. No? The distinction is crucial. No? A case build-up is not a finding of liability. It is not a determination of probable cause. It is not even a formal recommendation to prosecute. It simply means that if warranted, investigation may continue gathering information. It reflects the absence of conclusive evidence and the level of Senate inquiry itself. Meaning to say, mga kaibigan, dahil wala pang makitang ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez, magkakalkal pa sila. Magdidig. Kakalkalin pa nila yan. Pero para sa akin, kasi kung talagang may ginawa ka, kung talagang may ginawa ka at kung talagang nag-participate ka sa korupsyon, sa pagnanakaw dyan, sa flood control na yan, kahit hindi kalkalin, kitang-kita katulad kay Chis Escudero Pero kay Martin Romualdez, ilang buwan na silang nangangalkal. Wala silang makita. Pero ngayon, mangangalkal pa rin ulit. Hanggang kailan sila mangangalkal ng ebidensya at magdidig deeper ng ebidensya? Hanggang kailan? Hanggang 1 taon? Hanggang 2 taon? Kakalkalin nila yung mga ebidensya kahit wala silang makita? Kasi ilang months na silang nangangalkal ng ebidensya para magkaroon ng kaso si Romualdez wala talaga silang makita. Kung walang makita, wag na. Ibig sabihin, walang ginawang masama. Kaya nga kayo walang makita kasi walang ginawang masama. Tingnan nyo kay Escudero, hindi mo na kailang kalkalin Andyan talaga Insertions, 142 billion. Andyan talaga may mga dating kaso na hindi naman prosper. Kasi nga, hindi nagpa-prosper dahil syempre, pinoprotektahan din ng mga nakaraang administrasyon. So meaning to say, kung talaga walang makita kay Romualdez, wag nang kalkalin. Pero gusto pa rin talaga nilang kalkalin at gusto pa rin talaga nilang mag-dig ng deeper investigation. So ganun pa rin, walang kaso sa Romualdez. Pero mag-ano pa sila, hahanap pa sila ng pwedeng maging ano ba tawag doon? Maging ebidensya. So maghahanap sila ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. So more importantly, Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson publicly acknowledged during the proceedings that the allegations linking Romualdez had no validation and no corroboration. The statement carries significant legal weight. No validation and no corroboration means no documentary proof directly implicating him, no sworn testimony establishing his participation, no financial record showing personal benefit, no operational involvement in project implementation. So if credible evidence had been established, the committee could have recommended filing charges under specific anti-graft statutes.
but it did not, no? Hindi. Hindi sila magfa-file ng kaso dahil wala silang makitang ebidensya. After a few months of investigation. So, hanggang ano lang sila, hanggang recommendation lang sila na maghanap pa ng mga ebidensya, no? Para magkaroon ng kaso si Romualdez. Ganun lang, hanap lang ng ebidensya, no? So, earlier naman, the ICI findings, no direct link established. Prior to the Blue Ribbon proceedings, the Independent Commission for Infrastructure has already conducted its own review of flood control project processes and fund flows. So sa ICI findings, it did not establish the direct involvement of Romualdez. Sa project identification via administrative appropriations, walang direct walang ebidensya. Contractor selection, wala din. Fund releases, wala din. Project execution, wala lalo. Technical inspection and acceptance, wala din, no? So the Commission's review underscored a structural distinction. Congress authorizes appropriations, but executive agencies implement projects. The operational chain, including bidding, engineering, design, procurement, inspection, and payment, lies within implementing departments and local executive units. No? So, yun po mga kaibigan, no evidentiary link was identified tying Romualdez to irregular project implementation. So, wala daw. No? Ito yung kanilang assessment, no evidentiary link. Walang ebidensya na nagli-link para i-identify, no, na si Romualdez ay sangkot dito or may kinalaman sa mga irregular project implementation. So wala po. So pagdating sa legal and political implications, no, taken together, the ICI review did not find a direct evidentiary link na para idiin sa Romualdez, no. The Blue Ribbon Committee did not recommend charges. The committee chair himself stated that there was no validation and no corroboration. High-profile corruption investigation, if wrongdoing exists, it typically leaves a trace. May paper trail dapat, may financial flaws, testimonial corroboration. None were established in relation to Romualdez. So wala, lahat o wala. Walang makita. So mga DDS, punta kayo kay Sara. Baka si Sara may ebidensya. Kasi di ba ang tagal-tagal na niyang inaakusahan si Romualdez na nagnakaw daw, na tumanggap daw ng mga malimalatang pera. Punta kayo kay Sara. Baka naman si Sara merong ebidensya para mapakulong niyo si Romualdez. Di ba? Ano mga DDS, sinahamon ko kayo, punta na kayo. No? So yun po mga kaibigan, no? So, paano nila makakasuhan at mapakulong si Romualdez? Hanap kayo ebidensya, mga DDS, no? Yun po yan guys, no? Real talk tayo dito. Real talk. Diba? Yan. So, hanapin mo si Gutesa. Iharap mo si Gutesa at si Diskaya. Si Diskaya, kita mo naman si Diskaya. Nakusahan. Sabi nung dalawang babae, di ba, na iniharap sa Blue Ribbon Committee, sabi nung dalawang babae, si Diskaya daw, pumunta daw doon sa Forbes Park at sinabihan daw sila na umalis na kayo kasi nabili na to ni Martin Romualdez. Ano sabi ni Diskaya? Ay, walang ganon. Wala akong transaction kay Martin Romualdez. Hindi ko nga nakakausap si Martin Romualdez ng personal. Di ba? Dininay mismo ni Curly Diskaya yung sinasabi ng dalawang babae na witness na naka-face mask. Kita nyo na, si Diskaya mismo ang nag-deny. Wala daw silang transaction kay Romualdez. Hindi nga daw nila nakakausap si Romualdez. Diba? So ngayon, ito masasabi ko, no? Hanap kayo ng matibay na ebidensya. Wag puro fake news ang alam nyo, mga gunggong, no? So mga DDS, paki-double tap na to para lang magkasilbi kayo dito sa channel ko. Nood kayo ng nood. React kayo ng react. Hindi naman kayo
Hindi naman kayo nagdo-double tap. Double tap na kayo para makapag-like kayo, mga gunggong mga DDS, no? Oh, sige. Bye-bye na. Salamat po sa mga PBBM supporters, PBBM loyalists, kakamping, dilawan, at saka sa mga gunggong na mga DDS. Oh, paki-like na, no? Double tap to like. Bye-bye! Mamaya ulit, live tayo.